Mga tol, inakusahan ng Amerika itong Iran na nagtataglay daw o gumagamit ng chemical weapons na tinatawag na pharmaceutical-based agents, mga tol. Ano to? No? At ito ba ay pwedeng gamitin ng US na dahilan para atakihin nila ang Iran, mga tol? Ito pag-usapan natin, samahan ninyo ako, mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron tayong nasagap na balita at ito'y mula sa Net25 News and Information. Again, hindi po ako ang magbabalita. Paulit-ulit natin yung kasing sinasabi dahil merong mga hindi nila gusto yung naririnig nila at sinasabing fake news daw yung ibinabalita natin. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi ako nagbabalita. Etong pinapanood natin, balita na to. Nagre-reaction lang ako sa balita. Ang balita, yung ako mismo yung magbibigay sa inyo ng information. Okay, tayo ay magbibigay lang ulit ng reaction and commentary dito sa balita na pwede nyo ring panoorin. Puntahan ninyo yung mga channel, yung mga news na pinapanood natin. Ito, pinapakita ko na nga sa gilid. O, di ba? Manood kayo ng balita. Ito mga kapatid, bibigyan lang natin to ng reaction. Sabi rito, inaakusahan ng Amerika ang Iran sa chemical weapons program. Ngayon ang tanong, ito ba'y pwedeng gamitin ng US bilang dahilan para atakihin nila etong Iran? Kasi kung naaalala ninyo mga tol, parang nangyari na to dati sa Iraq di ba? Inakusahan nila si Saddam na nagtataglay sila ng weapon of mass destruction, di ba? So ginawa nila, inatake nila itong Iraq, pero parang wala naman ata silang nakitang ganun di ba? So ngayon, ito ba'y pwedeng maging dahilan ng totoong labanan na mga tol, no? Hindi na yung katulad ng ginagawa nila dati na kapag nagsasagawa ang Iran ng kanilang atag dito, yung nuclear project o nuclear power nila, winawasak ng Israel at saka ng US, di ba? Yung nuclear program nila. So ngayon, eto na bago. Tinatawag daw to na pharmaceutical-based agents. Ano kaya itong bagay na to? So ito alamin natin mga tol. Alamin natin dito sa balitang panonoorin natin. Bibigyan lang natin to ng komentaryo at reaction video. Samahan ninyo ako. Pero bago natin to simulan, syempre kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating FB, huwag mo kakalimutan mag-follow and like. Nasa 243,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers. At syempre kung ikaw naman ay nanonood dito sa ating YouTube channel, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Inakusahan ng Estados Unidos ang Iran na umano'y bumuo at gumamit ng chemical weapons na tinatawag na pharmaceutical-based agents o PBA. PBA. So ito'y akusasyon ng Amerika dito sa Iran. Ayon sa Washington, ang mga kemikal na ito ay maaaring gamitin bilang silent weapons na umaatake sa central nervous system na posibleng ikabit sa mga missiles o drones. Sentro ng alegasyong ito ang paggamit ng mga dual-use chemicals katulad ng fentanyl at medetomidine na makapagdudulot ng incapacitation o pagkawala ng malay at magresulta sa pagkamatay ng isang tao. Yun yung pwedeng maging dulot sa isang taong maaapektuhan nun. No, ang aatakihin niya kasi yung central nervous system mga tol. So kaya pala siya tinawag na pharmaceutical based agents kasi parang ito'y sangkap ng isang pharmaceutic product mga tol, pero medyo merong epekto sa tao kapag nasobrahan siguro ng dose o nasobrahan ng timpla. Sabi nga 'di ba may fentanyl. 'Di ba yung fentanyl kung naaalala ninyo? Ito yung sinabi dati ni dating President Duterte na ginagamit niya. Pero yun ay ano sa kanya. Kumbaga parang nireseta ng doktor. Pero syempre may mga side effect yan at ipinagbabawal nga yan sa ibang bansa katulad halimbawa rito sa Estados Unidos, 'di ba? Tinuturing nila yang hindi basta-basta gamot, yan ay droga na talaga. No? Tuloy natin. Mas mapanganib nila ang silent weapons na ito kaysa sa karaniwang explosive at mga bomba.
Sa ulat ng US State Department na lumabas noong 2024 at 2025, sinabi na hindi sumusunod ang Iran sa Chemical Weapons Convention. Giit pa ng Estados Unidos na hindi ganap na idineklara ng Tehran ang mga pasilidad nito sa paggawa ng kemikal at pinaghihinala ang ginagamit ang mga ito hindi lamang bilang riot control kundi para na rin sa opensibang layunin. Oh, hindi para sa pagpapatigil ng mga kaguluhan kundi para sa opensibang layunin. Ibig sabihin, kumbaga halimbawa nagkakagulo sa isang lugar, hindi lang basta-basta ginagamit yun doon bilang pampatigil ng riot o pampatigil ng gulo, kumbaga ginagamit din nila bilang pang-atake na mismo kasi pang-opensibang layunin eh. Itinuturing naman na mas nakamamatay ang chemical weapons dahil maaari itong magdulot ng malawakang casualty sa maikling panahon. Samantala, umabot na sa hindi bababa sa 5,000 katao ang nasawi sa isinagawang anti-government protest sa Iran. Grabe no, nasa 5,000 na. Eto na ano natin to nabantayan natin to. Nagsimula to sa pa 5,500, 400, di ba? 500, 800, naging 2,000 na. Ngayon nasa 5,000 na. Pero hindi naman to, majority nito. Siguro hati na rin, no? Pero hindi naman ito puro sa mga rallyista lang o sa mga nagpoprotesta lang. Hati na yan eh. Pero hindi kasi makuha mismo yung pinakabalita dyan dahil nga sa merong malawakan na internet blackout sa Iran. No? Pati yung mga linya ng telepono is pinutol nila. So ngayon, etong mga report na to, bini-verify pa yan. Pero ngayon, nakukumpirma na siguro is nasa 5,000 na. 5,000 katao ang nasawi sa isinagawang anti-government protest sa Iran. Partida, hindi pa gera yan mga tol ha. Hindi pa nagkakaroon ng gera na halimbawa umaatake Israel, umaatake ang US. Eto sila-sila pa lang to mga tol. No, mga mamamayan doon at saka yung mismong gobyerno nila. Ganito na karami ang nasasawi. Na nagsimulang sumiklab noong Disyembre ng nakaraang taon. Kabilang sa mga nasawi ang mahigit 500 miyembro ng security forces. May mga ulat din mula sa United Kingdom officials na gumamit umano ang Iranian security forces ng nasabing kemikal laban sa mga nagpoprotesta. Gayunpaman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Estados Unidos o Europa na nagpapatunay sa aktual na paggamit ng kemikal o chemical weapons ng Iran. So alleged pa lang yun, allegedly. Ano yan ginagamit ngayon yung word na yan allegedly. So wala pa silang matibay o aktual o ulat kung paano aktual na ginagamit ito ng Iranian forces, kung totoong ginagamit nila yung ganitong uri ng chemical weapon, yung ganitong uri ng sandata. Kung saan nila ikinakabit yan, sa usok ba o sa kung ano man para maipasok nila sa katawan ng tao. Kasi di ba yung mga napapanood natin sa mga pelikula kapag gumagamit ng mga ganitong mga chemical weapons is naglalaglag sila ng usok, tas kung sino yung mga makakalanghap nun. Noong 2022, aktual na paggamit ng kemikal o chemical weapons ng Iran. Noong 2022, may mga ulat rin tungkol sa isang hindi pa natutukoy na green gas na ginamit umano ng Iranian security forces laban sa mga nagprotesta sa lungsod ng Javan-Rud at Piran-Shahar na nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente sa bansang Iran. Ito based lang to sa mga posibilidad na napapanood kasi natin sa mga movie. Kapag gumagamit sila ng mga chemical weapon, ginagamit nila yan, mga tol, inilalagay nila sa tawag dito, sa tubig, hinahalo nila doon, naiinom, inihalo nila. Kasi mga kapatid, di ba rito sa Pilipinas, ang tubig natin hindi ka basta-basta iinom sa mga gripo. Bibili ka ng tubig, yung mga purified na, yung mga nabibili mong mga tubig dyan. Kasi nasasala na talaga doon. Ewan ko kung meron pa rin sa inyo umiinom ng tubig rekta sa kanilang mga gripo sa bahay. Kasi dito sa mga bansang to, medyo malinis naman Halimbawa sa Amerika, pwede ka talagang uminom direkta doon sa gripo mo. Actually, doon talaga sila kumukuha ng tubig nila. Kasi malamig na rin at the same time. Ngayon, pwede nilang ihalo dun yung mga chemical na yun. O kaya halimbawa nagkakaroon ng mga ganyang kaguluhan,
Minsan yung 'di ba dito sa atin tear gas, dito yung chemical weapon yun doon na nila inilalagay tas kung sino yung mga makakalanghap noon, akala nila nung umpisa wala pa, 'di ba? Pero yung pala unti-unti na sinisira yung nervous system nila. Ganun yung kadalasan 'di ba? Anyway, eto ba'y pwedeng maging dahilan ng Amerika etong ulat na to para gumawa sila at kumilos ng aksyon laban sa Iran, mga tol? Ano sa tingin ninyo? Kasi may mga nababalitaan tayo, mga tol, nagsisimula na daw magpadala ang US. Pinadala na nga nila yung kanilang 'di ba? Isa sa mga advanced aircraft carrier dito sa Middle East. Yun ba'y nangangahulugan na magsisimula na sila o aatake na sila, no? Basta ako, mga kapatid, para sa kalinawan ng lahat, wala tayong pinapanigan na bansa dyan. Iran, Amerika, wala tayong pinapanigan bansa. Sana hindi matuloy itong mga kaguluhan na to. Hindi kasi para dito sa ikasisiyan ng mga leader na yan 'Di ba? Kawawa din naman kasi yung mga mamamayan na nadadamay lang, ayaw nila yung mga kaguluhan pero wala silang magawa at nadadamay lang sila. Lalo na yung mga bata, kawawa Alright, bilang mga Pilipino, bilang isang tao na bubuhay dito sa ating daigdig, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.